Hi guys, good morning! Day 2. Kakagising lang namin, nagpe-prepare na si Ikoy ng breakfast. As usual, parang lugaw na may tokwa. I think, ang ganda dito guys, naiiyak ako. Yeah. Ang ganda. Pwede mong ganito na lang everyday. Alam nyo kung malapit lang to, ang sarap puntahan. Anyway, yung tinulugan namin, pasensya na, wala tayong mic, naiwan ko sa loob. Okay naman yung tinulugan namin sa taas. Medyo nag-worry lang ako, kaya hindi ako masyadong nakatulog ng maayos. Kasi yung last time na pumunta dito si Ikoy, tsaka yung mga boys, sila Alex, si Gab, ang dami nilang kagat. Yung niknik, parang beach termites ang tawag. Pero kasi, nag-camp sila sa beach. Pero sinasabi nila na possible din daw magkaroon dito sa bahay. Kasi nga, nakakalipad naman yun. Insekto yun eh. So, nakakalipad. Baka lang daw meron. So, every time na may dadapo sa akin something, feeling ko niknik. So, medyo nagigising ako. Pero wala naman. In all fairness, wala naman akong kagat. Okay naman yung tinulugan namin sa taas. Medyo mahirap lang kasi yung saksakan, nandun lang sa part na sa may hagdan. So, yung fan, dun lang namin na ilalagay. So, hindi pantay yung bato ng hangin. Pero okay naman, we survived. Masarap naman yung tulog. Siguro dahil pagod na pagod din from the travel. Anyway, ayan, day 2 guys. Ang plano namin today is pupuntahan nga namin lahat ng mga bahay na nirerentahan here. So makikita nyo rin yan. Sasama ko kayo. Tapos ang dami nagtatanong na sa akin kasi nagpost na ako sa Instagram magkano daw tong bahay. Hindi ko pa rin natatanong. Hindi ko pa ulit natatanong. I'll let you know later. Pero for now, let's eat. Good morning! Punta na tayo sa beach. Ayan si Gigi. Say hi! Hi, Tanchong! Kalawnaw, pinapanood niya. Umuulan na naman. Tuwing pupunta kami sa beach, umuulan. Oo. Pero okay lang. Mababasa ka rin naman. Doon ako sa harap dadaan. Pero since umuulan, tatago ko tong phone ko. Doon na ulit sa beach. Pagbaba. Anyong! Let's go. We survived. Nandito na tayo sa beach. Lakas pa rin ang ulan. Ayun sila nagsiswimming. Kita nyo ba? May tao kasi doon sa cottage sa tabi ng beach volleyball. Kaya dito tayo sa isa pang cottage. Tapos nandito yung mga kambing na malalaki. Ang laki ng in person guys. Hindi siya, para siyang maliit na kabayo. Ganun yung size. Nawala yung isa. Ayun tao. Ayun. Ayan, siya yung pinakamalaki, yung white. Ayan sila ang cute. Dumadami yung mga babies. So ayan, dito tayo mag-stay. Ayan pala si Kuya Mark, siya yung caretaker sa Black House. May mga meaning. Hi! Ayan, ito si Kuya Mark. Kuya, magkano yung alam mo ba, kung magkano yung renta sa Black House? May mga nagtatanong kasi. 15? Good for ilan yung 15? 12 packs.
So, ayun. 15,000, 12 packs. Pag sumobra, additional 500 per person. Mura. Meron ka pang beach. Kasi hindi kayo pwede mag-book kay Kuya Mark. Tama ba? Dapat dun sa bookkeeper kayo mag-aano. Kasi kahit siya hindi na alam, napagkwentuhan namin kanina papunta dito, kahit daw sila hindi nila alam kung may magbubook na guest or wala. Bigla na lang sasabihin sa kanila na, ay may paparating dyan. Tapos saka lang nila malalaman na may magbubook. Ay na may nagbook. At least alam nila kung magkano. Worth it naman, sa totoo lang. Anyway, ayan, magsiswimming muna ako. Baka maglaro kami ng very light later. Ayan guys, dito sa may beach, may parang, asa yung daliri ko? May parang canteen. Operating daw yan pag weekend, sabi ni Kuya Mark. Tapos may live band. Tapos dito sa area na to, pwede kayo mag-party, ganyan. Tapos, may nakita kasi ako ng kotse, dun sa likod. Ayun, may nakapark doon. Tapos, may nagsistay nga dun sa kabilang cottage. Akala ko, nag-drive lang sila. Pumunta sila dito sa beach nang wala silang booking. Hindi daw pwede yun, bawal. Kailangan may booking talaga kayo sa bahay bago kayo makaakyat dito at magamit yung beach. So, hindi basta-basta ang makakapunta dito. Bawal yung walk-in. Kailangan may booking. Ganun. Sana all. Sana all. So, yun lang. Bye. Magsiswimming na ako. Totoo na to. Medyo humina na yung ulan. Pakita ko pala sa inyo yung water dito, guys. Malinaw siya. Kaso kasi yung sand, hindi siya as white as Boracay. Tapos wala masyadong mga isda. Tapos maraming debris. Kasi nga, hindi rin naman siya hindi siya public. Pero ayan, kita niyo si Kuya. Nagre-rake siya ng mga leaves. Pero marami lang debris. Pero malinis naman yung water. Ayan o. See? Tapos mababaw siya hanggang doon. Kanina nga umaga, nakikita niyo yung mga bato na yan. Nakikita niyo ba? Ayan. Kanina umaga low tide. Sobrang low tide. Nandiyan na yung tubig, yung dulo ng tubig. Ganong kalawak yung shore pag low tide. So, there it is. Dito kami nagsaswimming. Wala na ulan eh. Kaya nabablog ko na kayo. There. Woohoo! Okay, anyway, hindi ko alam kung matutuloy kami doon sa ibang mga muuga yung camera. Natatakot ako, baka malaglag. Hindi ko alam kung kung matutuloy kami doon sa plan namin na mag-Airbnb hopping. Pero if matuloy, sasama ko kayo. But for now, so swimming muna kami. Maaga pa, 9:30 pa lang ata. Or 10:30. Mag-11 na pala. So konti na lang. Aakit na rin kami. Tapos siguro magla-lunch. So, yan. Swimming muna kami ulit. Okay, ayan. Tapos na kami guys. Babalik na kami doon sa Black House. Tapos, nakakainis kasi. Nakakainis tong vlogger na to, parang tanga. May GoPro ako, hindi ko siya dinadala. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko tuloy napakita sa inyo yung Basta nag-snorkel kami doon. Dito kasi, yung area na pinagsuswimmingan namin, walang anything. Medyo may mga bato-bato, ganun lang. Pero wala naman siyang mga living things. Hala, walang mga isda, ganyan. Merong konti lang. Pero dun sa area, makikita nyo naman may mga dark spots dito sa water. Yung mga dark spots na yun, maraming parang seagrass yung tawag. Tapos pag pumunta ka dun sa area, ito, may area dito na nandun banda, malapit sa may batuhan, ang daming seagrass. Tapos pag nag-goggles kayo, pag tingin nyo sa ilalim, sobrang daming isda. And hindi lang siya yung basta-basta isda na yung parang sa Boracay na isang klase lang. Ito, ang dami talaga para kang nag-snorkel sa reef. Ganun karami yung klase ng isda. Nakakatuwa. So pag pumunta kayo dito, make sure na meron kayo dalang goggles or snorkeling gear. Sobrang mag-e-enjoy yung mga bata dito. Very family friendly kasi nga ang babaw lang nung beach, hindi siya lumalalim, hindi malalakas yung waves, tapos wala namang mga jellyfish, walang kumakagat na kung ano-ano. Tapos yun nga, may area doon na sobrang babaw lang na pwede nalang pag-snorkelan. So hindi siya dangerous. Kumbaga, nakakapag-snorkel sila pero hindi sila malulunod. Parang ganun. Galing. Galing nitong lugar na to. Papakita ko sa inyo guys yung sinasabi ko. Yan yung area kung saan sila nagsuswimming. Zoom pa natin. Ayan. Ayan, nakikita nyo sa likod. May mas dark area. Doon maraming isda. Dito rin. Yan, dito sa may floating kubo na to. Diba dark yung mga areas na yan. Maraming seagrass, maraming bato. Pero marami ring isda. Mababaw lang din dyan. So,
pwede kayo mag-snorkel dyan. Yun lang, careful kasi nga maraming bato. Nawala si Mark dito sa cottage. Nagpunta siya doon sa malayo, nag-surf sila ng mga kasamahan na dito. So maraming pwedeng gawin dito guys. One of the best vacations we as a family have ever been to. Yun lang, sabi nga rin ni Ikoy, ganito lang dito talaga, very chill. So, kung ang goal nyo is magbakasyon, pumarty, ganyan, to meet new people, baka hindi ito yung place for you Kasi for me, pang barkada siya, pang family. Yun dapat may gagawin na kayo talaga, magkakakilala kayo. If may ma-meet man kayong bago, siguro yung mga locals na here, pero hindi ito lugar para maglumande, okay? Kasi bibihira ang tao. Pero hindi yung maganda dito. Anyway, ayan na, akit na kami for lunch. Kanino ko pa siya nasabing magla-lunch kami. Pero ito totoo na talaga, magla-lunch na kami, magsi-seafood boil kami. I'm so excited. Let's go. Ayan na, mag-uumpisa na po ang tour mga kaibigan. Papunta na tayo sa ibang mga houses. Kasama ang buong family. Ayan na sila. Let's go. Mga 5 ata. Bago ito. Ang bilis niyo po pala, Mi. Nakikimada pa, maputi. Yan, so bababa tayo dito to go to the first house. Babalik tayo dun sa Pa, beach. pwede daw ba niya hawak? Doon tayo dadaan. Okay, so ito yung usual namin dadaanan papunta sa beach. But instead of turning right, social turning right, dito tayo sa left, papunta sa Hobbit House. So ayan, ito yung Hobbit House. Ito yung dating bahay ng may-ari. Pag sabi ko may-ari ng Black House, may-ari na itong island, if I'm not mistaken. So ayan, ito ang Hobbit House. Hindi pala pabilog yung pinto. Sabi ko pabilog, pero ganyan. Ito yung view from the ledge. Tatakot ko ito. Ayan, tapos ito yung house. Ito ata yung house yung pinakamalapit sa beach. Ito, malabo. So there. Maliit lang to maliit lang tong house na to. Tingnan natin. Para pwede, pagkasasama mga tita, pwede dalawa. Halimbawa, isang ganito, isa dito. Opo. Kasya tayo lahat. Oo. Ito yung... so para lang siyang studio. Oh, maliit lang. Ayan, so ito yung Hobbit House. Kasi nga dati nila tong bahay. So, maliit lang. Okay, oo. Pagka nabuksan lahat ng bintana nito, Ayan. maginawa lang to. May bed, may kitchen, pero kompleto yung gamit. May ref pa nga eh. It smells like Lola Marlene's house. Smells like bahay ng lolo ko. Look, that thing, all of Oh, yeah. animals is green. Yeah, I know. Ito. Kaya pakita niya yung ulo ng baboy. That's not baboy. So ito ang Hobbit House. Pero sino, walang May extra bed pa dito. walang natagas na tubig. Tapos sa I'm taas. assuming CR yun. Oo, wala. Okay. So yan, ito yung Hobbit House. Okay, off to house number 2. Okay, so ayan guys, yung next house. Nandito lang siya sa dulo ng beach. Alam niyo yung mga bato-batong pinuntahan ko kanina. Nandito lang yun. Tapos may stairs here, paakyat. Tapos konting lakad. Ayun na yung house. Red house naman daw ang tawag dito. I'll show you. Ay, red house, brown house. Brown house pala. Brown house ang tawag dito. Ayan.
Ganda, no? Ang lawak nung lawn. So this is the brown house. Mas malaki daw to. Kung mas marami kayo, para mas okay na dito magstay. Okay, and pasok tayo. May ano dun. Andun yung lutuan. Tapos malawak yung porch. Pasok tayo. So ito yung stairs paakyat. Ito yung kitchen. Dining. Isang kwarto. Living. Tapos, Anim. ang maganda dito, Oo. parang 360-degree view. Ang dami mong makikita. Tapos, Ito eh. Pwede mong buksan. Ay, ito. Ay, pala yun. yun. Maganda. So ito ang labas. Buong buo. Oo, tsaka maginhawa. Ayan. Ito yung view dito. Okay. There. Malaki kasi ini. Tapos may second floor. Punta tayo doon. Let's check. Let's go. Dito yung dati kong bahay na bago ko nakapunta ako sa vlog. Ah, okay. Eh, sino lang dito ngayon? Sino lang dito? Yung Dahil sila local na nakatira. dito. Diyan sa mga Ah, Dito tao. yung nag-fight. Tito! Doon, medyo Oh. Snake! There's a snake! What's snake? Dito na. Where? Come up with me. I don't wanna be up here by Okay. Yun yung myself. sinasabi nila. Dito ka muna. Sige, Let's go. go. Bye. There's no lights. Oh, there is. Saan pa yung mga bagets na aakyat dito? Andito siguro yung mga rooms. Ah, hindi. May isang malaki. Dalawang rooms. Kabila. Sige, kayo The mag... balcony. It is? Go there. Ito yung balcony sa labas. So, ito yung room here. Ito lang siya. Oh, this is here. Ang liit lang. Yeah, but we won't fit here. Okay. No, we would. Ano naman dito? So, may double deck bed, Balcony, another a balcony. queen size bed, But then, a double bed, tsaka pull out. Pero malaki yung space. Pero isa lang yung room. Tapos, I guess, ito yung balcony. balcony. Tapos, walang aircon. But we're gonna fit. Kasi dun sa Black House, may aircon. Dito wala. Walang CR pati dito sa second floor. Nasa baba. Okay, let's go down. Okay, sarado natin to. Close natin. Pawis akong init. Okay. Baba na tayo ulit. Sorry sa pawis ko, guys. Okay, check natin yung CR. Ito yung CR. Maliit lang. May urinal, toilet, and shower. Ganda naman ng ano. Ganda naman ng design ng tiles. So there. Hulas. Kaya ito yung kitchen. Complete talaga. Pati mga plato yan. Pwede nyo gamitin yan. Yung fridge. You can use everything here. Pati yung mga lutuan. Ganon din kasi sa black. Eh, mangrove na doon sa tabi. Okay, next house. Itong, anong pangalan nito? Itong brown house may kalapit siya na malapit lang. Magkalapit na malapit lang. May kalapit na house. Ayan o. Ayan yung next house. Hindi ko alam kung ano yung tawag. Pero ito lang yung brown. So, I guess, doon na tayo pupunta. Let's go. Okay, itong next house, ang tawag daw dito, Kamarin. Ay, maganda rin tong house na to. May ano dito, parang fire pit na may mga upuan. Tapos ang laki rin nung space, so pwede kang mag-park kung meron kang 4x4 na car. Tapos, parang paikot yung balcony niya. Although parang maliit lang siya compared dun sa Black House. Pero ang ganda din. Tapos, may beach din ba dito? Tanong natin. Kasi may daan dito. Bago tayo pumasok, pakita natin po. May beach din dito pagbaba. May beach din dito. So, parang private beach. Kasi, ito lang. Meron pa dun. Hindi pa rin nakapunta. May ganito kasi yung ganyan. So, may path. Pero hindi siya hagdan-hagdan. Ay, okay, mabato. Yun ang maganda dun sa kabila. Ito yung Camp Room. Si room. Iba pa yan. Yan resort talaga. Okay. So, meron din pala dun. Anyway, pasukin natin tong... Anong tawag dyan, kuya? Kamarin. Kamarin Rebusado. Pasukin natin to. Ayan na, at home na sila. Nagsuswing na sila sa amin. Ito, ang ganda. Paikot na ganun. Tapos ang lawak ng space here. Yun lang, wala kang beach. Pero, yun nga, malapit lang siya dun sa brown house. Baba ka lang dun, tapos yun na yung beach. So, ito yung... Parang partner ni bar ni
Kamarin. Pasukin natin. Doon tayo sa harap pumasok. Para doon ko may iwan yung tsinelas. Kasi bawal magpasok ng tsinelas. Siyempre, hindi naman namin ito nirerentahan. Iniikot lang nila kami kasi walang ibang tao. Ang ganda ng may satellite. By the way guys, sa mga nagtatanong kung maganda ang signal dito, yung sa data, yung sa mobile, yung sa cellphone, Globe meron konti, Smart halos wala. Pero meron silang Starlink. Super bilis na internet dito kahit ang daming tao. Kahit lahat kami nakakonect sabay-sabay. Walang problema. Kung nandito kayo tapos mag-work kayo, pwedeng-pwede. Basta yung through online. Kasi mabilis yung internet connection in all fairness. Okay, anyway, pasok na tayo dito. So there. Ito, yung pasukan. Maliit lang siya talaga. Oh, ito may sofa bed, I think. Ayun yung dining. Tapos ito yung kitchen. Tapos ito na siya. Yan. Akyat tayo bago natin puntahan yung labas. Maliit lang to. Hindi ko alam. Siguro good for 4 people. Okay, ito yung paakyat. Here. Ayan. Open lang din siya. Parang yung sa brown house. Tapos I'm assuming yun yung balcony sa labas. Ganda rin dito. Yun ang camp si room. Okay, again, ang CR isa lang. Yun lang yung napansin ko sa lahat ng houses dito. Isa lang ang CR, kahit gano'n siya kalaki, kahit gano'n kalait. Okay, baba na tayo, labas tayo. Pag nirent na tong house na to, may kasama ang gitarista. Hi. So ito, yung wrap-around balcony. Yan. Ang ginhawa dito. Na-feel ko agad yung hangin paglabas. Ang lahawak-lawak ng property. So, may mga ginagawa pa here. Pero ito yung kamarin. Papa-picture kami dito. Family picture. 1, 2, 3. Okay. Ngayon lang kami nagka-picture lahat. Na-achieve na yung picture. Ang cute nitong area na to. Tapos sand. Galing. Sammy, where are we going? Where are we going? Off to the next house. Hindi. Red house. We're going to the red house. Let's go. Kala ko black house eh. Wait, where are we going? Uwi na rin siya. Wait, where are we going? Red house daw. Last house. Oh, the dogs are there. Yes, the dogs are there. Last na yun. Tapos balik na kami sa black. Okay guys, ito, papakita ko lang sa inyo kasi pabalik na kami ng red house, yung malapit sa black house. Ganito yung daan. Lahat ng daan papunta dun sa mga houses. Ganyan. Ganyan siya kalalalim, ganyan kapuputik. Kaya nung binanggit ko na pagpupunta kayo dito, kailangan nyo ng 4x4. This is what I mean. Ayaw nila itong ipaayos. Partly because gusto nilang i-maintain yung ganitong vibe, yung very rugged, rustic, ganyan. Tapos, pinag-uusapan namin ni Ikoy kanina. Ang taong gusto nilang pumupunta dito are the people who appreciate nature. Yung nakaka-appreciate ng mga ganito. So, hindi lang yung tipong basta-basta kang pupunta, hindi lang yung tipong, ay, nabalitaan ko yan, tara punta tayo. Kasi maganda daw, ganyan. Hindi. Kumbaga, ang gusto nilang pumupunta dito yung makaka-appreciate sa ganitong klaseng quote-unquote adventure. Kaya, yung mga may-ari dito, hindi nila pinapa-semento yung daan papunta. So that's one way of like making sure na yung mga guests na pumupunta dito are nature lovers, yung mahilig sa adventure, ganyan. So yun lang yung isa sa mga tips ko when coming here na kailangan gusto nyo talaga to. So ito na yun. Ayan na yung shed ng mga kambing. Ayun na yung black house. Tapos dito kami bumaba kanina. Papunta dun sa beach. So mabilis lang. Pupunta na lang natin itong nasa baba. Ayan yung red house. Ay, natakpan ng talahib. Ayan yung red house. Last na yun. Ay, ito ba? O yun. Hindi ko alam kung ano yung pupuntahan namin. Pero may isang house na lang kami pupuntahan. Tapos, yun na. Tapos na ang ating tour for the day. Kasi, as you can see, hulas. Ready na rin kaming mag-swimming ulit. Okay, so ayan na yung black house. Pero, ito daw private na daw to. Hindi na daw yan nag-ooperate. So, doon tayo pupunta. Pababa sa red house. Last na yan. So, ayan, nagbababaan na yung mga bagets. May daanan pala dyan. Walking path, papunta dun. Ang mami, kating-kati na siyang umuwi. Pati si Paul. Ang bilis na niya maglakad. Baka madulas kayo, Mi. Salubungin mo, Bok. Ay, akin na cellphone ko. Hindi. Na-hostage yung cellphone pala. Hindi, ayoko. Ayoko, diyan ka. So sila, ang mother and daughter, mabalik na sila dun sa Black House. Bye! Dito sa ilalim. Ito, last na yung pupunta natin, Red House. Grabe yung view, guys. Oh.
Ayan, tapos wala akong background music para marinig nyo kung gaano katahimik dito. Kami nga lang may ingay. Pero pakinggan nyo. Ganyan. Island life. Wow, island life. Kala mo nagbarko papunta dito. Pero, yun, gano'ng katahimik. Tapos yan, yung view mo every morning, saya. Ang sad lang na uuwi na kami bukas. So, ito na yung Red House. Yan, parang out of all the houses, ito yung pinaka modern looking. Pero mukha pa rin siyang Mediterranean, yung itsura. So there, sila, Ikoy kasi sila Ima, tsaka the kids, nakapunta na dito before. Kaya kilala nila yung doggies. Na-excite sila dun sa doggies. So this is the Red House. Yan. Dito ata sila nakatira ngayon yung mga caretakers habang walang mga guests. So ganun lahat ng houses. May parang wrap around porch. Although dito wala kang view ng beach pag nandito ka sa Red House. And nasa likod yung daanan ng cars. Ang laki nung ng doggy. So pasukin natin, silipin natin ang Red House. Ang daming dito, doggies. May poodle pa doon. Hindi. Hindi, ikutin lang natin para lang makita natin. May doggy pa doon sa kabila. Hi! Hello! Hello po. May mga tao sa loob. So, huwag na natin silipin. Kasi may mga aso. Pero, ito yung Red House. Ayan. Hindi ko lang kung for rent din ito eh. So, ito yung kanilang parang office. Ayan, ganun din. May kitchen. For rent din ba to? Pwede rin rentahan to. Hindi. Sa kanila na to. Dito sila nakatira. Tinitrain ba niya ng pagbibihila ng malaki? Hello! Hindi naman. Hi! Ang cute na Yun. Silipin natin yung likod. Ayan, may isa pang doggy here. American Bulldog. Yan ang matitigas ang paa. Ito dito sa likod. May daan din sa dito paakyat. Ayan, sa Black House. So, ito yung likod ng bahay ng Red House. Tapos ayun na yung Black. So may daanan dyan. So ayun, yun ang lahat ng houses. And well, hindi naman lahat. I think meron pa ibang houses. Pero yun yung ilan sa mga houses dito sa Kyudkad na pwede nyo i-rent. Hindi ko lang alam kung saan. Tapos ang galing dito kasi lahat nga naka-solar panel. So halimbawa, yung Black House, parang yun lang yung may aircon. Kaya yun din yung kinuha namin para at least yung mom and dad ni Paul comfortable. Ang problem, since solar powered nga, yung aircon is parang 3 hours lang. So from 11 to 1 a.m. Tapos mamamatay na siya para makaka-conserve ng power for the entire day. But at least, di ba, may aircon. At saka maginawa naman buksan nyo lang yung door, buksan nyo yung mga bintana, malakas naman yung hangin. So there, ayan guys, nabigay na ko na sa inyo lahat ng mga pwede nyong rentahan dito sa Kyudkad. So kung plano nyo pumunta dito, ayan, mamili na lang kayo dun sa kung saan mas mag-fit sa inyo aesthetic. But ako personally, I like the Black House. Parang for me, yun yung the best out of all the houses. Kahit medyo malayo siya sa beach, may pros and cons talaga each house. Kaya mamimili na lang kayo which suits you the best. Okay, so after this, after the tour, I think babalik lang tayo dun sa house, magpapalit, tapos magbe-beach na ulit. Hindi ko na kayo isasama. Siguro baka bumalik ako dinner na. Kasi wala naman kami gawin sa beach, mag-swimming lang kami, tapos magvo-volleyball, ganyan. Later, papakita ko na lang sa inyo kung ano yung kakainin namin for dinner. Tapos, tomorrow morning, maaga din kami aalis. Kasi yung flight ng parents ni Paul, hapon, ihatid pa namin sila sa airport that's 2 hours away. So, halimbawa, ang flight nila is 2 p.m. They have to be there ng mga 12. Since 2 hours away yung airport, dapat makaalis na kami here ng 10 o'clock a.m. So, ganun ang eksena for tomorrow. Kami, magbabiyahe lang kami by land again, pauwi ng Taytay. So, that's mga 9-10 hours of travel. So, yun. Yun ang eksena natin here sa Kyudkad. Honestly, one of the most beautiful places na nabisita ko. It's so peaceful. Hassle lang siya talaga puntahan. Pero sabi nga ni Emma, kung gusto mo talaga makakita ng magagandang lugar, kailangan mo siyang effortan. Hindi pwede yung drive ng konti, tapos maganda na yung lugar. Kasi lahat ng tao makakapunta dito. Iilan pa lang, kaya hindi pa siya ganun ka-commercialized, hindi pa ganun ka-baboy. Hindi pa masyadong nabababoy kung makikita nyo nga. As in, lahat grass. Bira ka makakita ng kalat. Very well maintained din, I have to say. Anyway, thank you so much for watching. Sana na-enjoy niyo ating mga travel vlogs. Ngayon lang tayo ulit nakapag-travel. Hopefully, in the next few months, magkaroon tayo ulit ng out-of-the-country travel. Hopefully. But for now, that's it. Thank you so much for watching, guys. If you like this video, please give it a thumbs up. Comment down below. Share this to your friends. Please subscribe to my channel. Hit the bell button to be updated every time I have a new upload. Do whatever you have to do, guys. Thank you for watching. Bye. Maglalang ng ano. May keso.
Sunny? Huwag naman masyado doon malalim. Hoy! Ah,